Maligayang pagdating sa Linyon System. Ano ang may tutulong kao sa iyo? Tagumpay ang Linyon System. Ang pinakamahusay na artificial intelligence, sulit. Sulit ang lahat. Linyon, hanapin mo ang Jiangxi Province, Hang County. Lahat ng impormasyon tungkol kay Xiao Linyo. Siege. Nagawa mo talaga ang Linyon System. Mabuti na rin, 2. Natapos din ang 2 bilyong kasunduan sa pagsusugal. Pwede na mag-ipo ang kumpanya natin. Ang ganda. Jiangxia. Nagtatanggal na empleyado ang kumpanya. Tanggal ka na. Nagawa ko na ang Linyon System. Bakit kasama pa rin ako sa listahan ng mga tatanggal? Jiangxia, ang dayang group natin. Malapit na mag-ipo. Ikaw, isang vocational graduate lang. Gusto mo pa ring maging head ng development department? Saka. Ayaf ka USA, Yosi mula Piala. Hindi. Ako ang gumawa ng Linyon System. Ako. Sino ang maniniwala diyan? Naniniwala ka, PA? Isang vocational graduate lang, gumawa ng pinaka-advanced na artificial intelligence sa buong mundo? Posible ba diyan? Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Hindi pwede. Boss Yu, wala nang hininga. Patay na patay. Ilabas na. Siege, alles. Xiao Ningyue, tingnan Montag, Tong Basura. Kahit na nagawa ang Linyon System, ako pa rin ang nakikinabang. Isang vocational graduate lang. Paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Ikaw lang ang may gusto sa kanya. Dahil sa Linyon System, hindi lang mag-IPO ang Dayang Group. Magkakaroon pa ako ng shares at makakapasok sa board of directors. Nasaan ang Linyon System kao? Bakit wala sa server? Bakit wala? Vakas na. Mababang karote ang kumpanya. Makukulong ako habang buhay. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Jiangxia, estudyante, natutulog ka na nga lang sa klase. Nanaginip ka pa at sumisigaw. Alam Montag namang may risk kang matanggal. Tumayo ka. Nakatulala pa rin? Punta ka dito. Zagutin Montag, tong problemong 2. Napanaginipan ko ulit si Xiao Ninyo. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Ang sarap makita siya ulit. Yu Jiahao, gago ka. Nangahas ka pang pumasok sa panaginip ko. Bilis, zagutin Montag, 2. Kung hindi mo talaga kaya, tawagin mo na lang ang pilay mong nanay para yuwi ka. Guro Wu, sigurado akong hindi niya ito magagawa. Mula sa top 1-0 ng buong paaralan, bumagsak siya sa lagpas 300. Tingnan mo, aling klase ba ang hindi niya inaanto? Guro U, kagabi ay pumunta ulit si Jiangxia. Sa trabaho sa construction site, malala na ang kalagayan ng tatay niya. Kailangan talaga ng pera agad. E di mag-drop na lang. Ano pa ang ginagawa niya rito? Malapit na ang mock exam, huwag niyang bababain. Ang average ng klase natin. Yu Jiahao, magkaklase tayo. Paano mo nasabi yan? Jiangxia, kung talagang hindi mo alam, bumaba ka na, huwag mo nang sayangin ang oras namin. Totoo to, ako nakapag-time travel ako. Ngayon, babaguhin ko ang buhay ko. Darating na ako sa universidad. Top University, darating na ako. Ano NG hinihintay Montag? Kung hindi mo kaya, bumaba ka na. Para sa framework ng Linyon System, kahit yung advanced math, kahit yung graduate level, master ko lahat yan. Sa mga nakaraang taon, math lang ang inaral ko. Jiangxia, kung hindi mo kaya, bumaba ka na. Dalhin mo na yang pilay mong nanay dito. Huwag mo nang sayangin ang oras namin.
Nga, ito yung pinakamahirap na tanong sa college entrance exam. Ikaf PA? Kung kaya Montag yan. Hindi ka sana laging 70, tandang bawas 80 lang ang score. Bumaba ka na. Sino bang pinagpapanggap mo? Sa tingin ko, natatakot siya dahil pupunta dito, yung pilay niyang nanay. Nakakahiya para sa kanya. Pilay ang nanay, may sakit sa bato ang tatay. Tama na. Guru Wu, totoong tanong to. Siguradong inaral niya to ng maaga. Yu Jiahao, huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Guru Wu, natutulog si Jiang Chia sa klase. Nagulat pa kami, tapos ngayon nag-memorize pa ng sagot. Para lang makalusot. Hindi ba dapat tawagin ang magulang niya? Ano na pakialam mo? Natutulog ka sa klase, tapos may ganyan ka pang lakas ng loob. Sumagot ka pa? Guro, kahit anong tanong po, kung hindi ko masagot. Bahala na po kayo sa akin. Sige, yan ang sinabi mo ha. Guro, hindi ko nga masagot yan. Subukan natin si Jiang Chia. Ito yung math problem essay international competition last year. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakasagot. Ang yabang mo, tingnan natin kung anong mangyayari. Sige, gawin mo. Tingnan natin ang palabas mo. Yu Jiahao, ito yung competition problem last year. Hindi mo nga masagot. Siya mismo ang nagsabi, kahit anong tanong, kung hindi masagot, bahala na raw sa kanya. Kung sakaling hindi talaga magawa. Wala na tayong magagawa, kundi hayaan siyang matanggal ng guro. Hindi na tayo mabigyan ng problema. Gawin mo na. Ano pa ang hinihintay mo? Grade 12 na tayo. Malapit na ang college entrance exam. 3 buwan na lang, at sa Lunes na ang unang mock exam. Wala tayong oras para sa'yo dito. Jiang Chia, kung hindi mo alam, huwag kang magsulat ng kung ano-ano. Ang gulo-gulo ng sinulat mo. Sino ba ang makakaintindi nito? Hindi ka man lang nag-isip, zumulat ka agad, imposible yan. Mukhang sinulat mo lang ng walang kwenta, maraming mas genius. Ang hindi nakasagot, ikaw pa? Kung hindi mo alam, huwag kang magpanggap. Hinayang ka pa sa oras namin, ano? Ma'am, kung nagkamali ako, ipadala niyo sa question committee, malalaman niyo. Kung mali ako, tanggap ko na matanggal ako. Pero kung tama ako, hindi ako papayag na matanggal ako. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan, Sage. Ipapadala ko na ito sa question committee. Ay, kailangan kong kumita para malitas ka. Hindi ko hayaang mawala ka sa araw ng exam ko. Sa huli, 2 subject ang hindi ko natake, kaya vocational course na lang ang pwede ko. Umuwi ka na. Nagluto na ang nanay mo. Kain ka muna. Tay, may binili akong gamot, inumin mo muna kahit papaano makakatulong. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong kumita ng 300 ay para maoperahan ka. Nagtatrabaho ka na naman sa labas nang hindi namin alam. Xiaea. Wala nang lunas ang sakit ko. Huwag mong sayangin ang pera mo para sa akin. Ang grades mo, bumagsak na. Hindi pwede ito. Gusto ko lang na makapasok ka sa magandang university. May magandang kinabukasan. Ngayong panahon, mahirap ang buhay kung hindi ka nag-aral, anak. Naiintindihan ko na, Tay. Oy. Ayaw magpahiram ng mga kapatid mo.
Ano na ang gagawin natin? Umuwi na si Chier. Nanay, Umuwi na si Chair. nanay, hindi na kita hahayaang mapahiya sa iba. Hindi na kita hahayaang magbasura para lang may makain tayo. Ako na ang bahala sa pamilya natin. Chair, handa na ang tanghalian, kumain ka na. Kumain ka tapos matulog ka sandali, may klase pa tayo mamayang hapon. Anak, sana makapasa ka sa magandang universidad. Huwag mong problemahin ang mga bagay-bagay sa bahay. Kami ni Papa ang bahala diyan. Ma, huwag mo nang lapitan si tita at si tito. Ako na ang bahala, makakahanap ako ng 300,000 agad. Maniwala ka sa akin, ma. Maniwala ako sa iyo. Huwag mong isipin ang mga problema sa bahay, ha? Narinig Montag? Tara, kein na tayo. Pumasok na si Chier sa paaralan. Huwag mo nang silang puntahan. Wala nang pag-asa ang sakit ko. Eto ako. Pabigat pa ako sa iyo at sa anak natin. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Mahal. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ikaw ang haligi ng tahanan natin. Kung mawawala ka, paano na kami ni anak? Pupunta ako mamayang hapon para makiusap sa kanila. Sana tulungan nila tayo. Sana isipin nila na magkapatid tayo. At tulungan tayo. Tulungan nila tayo. Wala na talaga tayong ibang paraan. Huwag mo na silang lapitan. Alam ka o kung sino sila. Hindi nila tayo papautangin. Natatakot silang hindi natin mababayaran. Huwag mo nang tipirin ang sarili mo para sa akin. Nakahanap na ako ng paraan para kumita. Alagaan mo ang sarili mo. Pangako mo sa akin. Ito ang 3,000, huwag ka nang magtrabaho sa gabi. Huwag ka nang magtrabaho sa gabi. Less than 3 months na lang bago ang college entrance exam. Sana mag-aral kang mabuti. Makapasa ka sa magandang universidad. Naniniwala ako sa iyo. Aray. Sia PABA, lagi lang 400 ang score. Paano siya makakapasa sa magandang universidad? Yujiahao, ano ba ang sinasabi mo? Jiangxia, Ivan ang Montag na Xiao Ning Yue. Top 3 siya sa buong paaralan. Ikaf, Mac, vocational course ka na lang. Vocational course ilang taon na. Para sa framework at programming ng Linyon System. Magaling ako sa math at English, pero ngayon, Filipino na lang ang problema ko. Ang physics, chemistry, at biology ko ay hindi mahina, madali lang makapasa sa mga top universities. Asikasuhin mo ang sarili mo, hindi pa sigurado kung sino ang mag-aaral sa vocational school. Ha ha ha. Top 1-0 ako sa buong school. Maliban sa Tsinghua at Peking University, pwede akong pumili kahit saan. Kahit na Tsinghua at Peking University. Pwede rin naman ako. Ikaw ang naghahamon ng grade sa akin. Ang tapang mo talaga, sa day after tomorrow na ang mock exam. Kung makakakuha ka ng 500 puntos, atakbo ako ng 3 bilog sa track ng hubad. Kung hindi mo makukuha ang 500 puntos, dadaan ka sa ilalim ng hita ko, bago ang final exams. Huwag kang makikipag-usap kay Xiao Ningyu. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Pero hindi ko isasali si Xiao Ningyu sa pustahan. Kapag natalo ako, dadaan ako sa ilalim ng hita mo. At atakbo ng 3 bilog ng hubad. Narinig nyo, kusa niyang tinanggap ang pustahan. Ikaw ang magiging witness. Nalutas ang problemang ito. Talagang magaling ang estudyanteng ito ng Hangqian, no isa high school. Mas simple pa ito kaysa sa standard na solusyon. Gusto kong makita ang estudyanteng ito. Puntahan mo siya ngayon din. Mag-book ng flight papuntang Jiangsu at Zhejiang. Bukas ng umaga makakarating sa Hangqian. Sige, Professor Zhang, ayusin ka una agad. Maraming mga tasks sa programmer forums, malaki ang kita. Kailangan kong kumita ng 300,000 sa lalong madaling panahon para iligtas ang tatay ko. Ganitong simpleng program, kayang-kaya kong gawin kahit nakapikit at mukhang ito ay source code ng security software. Maraming vulnerabilities, sige, pera muna, huwag mangingialam sa iba. Nakatapos na ako ng 3 task, 64,000 pesos. Pagkatapos i-approve, send nila ang pera, sunod na ang pang-4. 17,000 pesos ang halaga.
kung hindi natin maayos ang mga security vulnerabilities sa loob ng 3 araw. Maraming users ang mawawala sa security software natin. Malaking kawalan nito. Boss Jin, naayos na ang ilan sa malalaking vulnerabilities. Mabuti, ilan pa ang natitira? May 3 malalaking vulnerabilities pa, at 5 maliit, naghihintay kami sa kanila para maayos. Mabilis lang sila, mabuti naman, ang bilis ng efficiency nila. Kakakuha lang namin ng task, wala pang 1 oras ay tapos na. Mabilis din ang susunod. Hintayin na lang natin. Principal, nandito sila nag-internet, may backdoor PA dito. Nakatapos na rin sa pang-4, uwi na ako para magpahinga. Malapit nang isara ang dormitory. Dumating ang teacher. Naku, teacher, tingnan nyo. Ayos kayo lahat kayo. Tumigil kayo. Tumayo ng maayos, lahat tumayo ng maayos. Jiangxia, bakit ka nandito? Sabi mo, sa itsura mo, ayaw mo pa makakuha ng 500 puntos? Si Jiahao, ikaw ang nag-report. Ako ang nag-report. Anon gayon? Maghintay ka na lang na tawagin ang magulang mo. Tumayo kayong lahat ng maayos. Magperehistro. Tawagin ang advisor nyo para sunduin kayo. Grabe naman ito. Bilang isang estudyante, natutulog sa klase, pagkatapos ng klase, nag-internet caf. Nagdadaya pa sa mga exam, lasinggero, at ayaw magbago. Sobrang sira ang disiplina sa paralan. Parang gusto mo na magrebelde, ha? Bukas, ipatawag ang magulang mo. Sayang naman si Jiangxia. Sabi natin, hindi pa tayo nakakapusta. Bakit net-spell na? Ha ha ha. Trader. Bakit hindi na napapatuloy ang kalaban sa pagsubmit ng task? Boss Jin, baka kasi gabi na. Bukas na lang sa umaga. Baka sakaling tanggapin niya. Alas 10 na. Sigish, bilisan niyo ang pag-ayos ng mga butas na yan. Bukas sa trabaho, ipadala agad ng finance ang pera. Para maiwasan ang problema, bukas ng umaga. Gusto ko ang profile ng taong ito. Si Boss Jin. Na-receive na ang bayad sa task kahapon. Bakit hindi pa rin tinatanggap ng taong ito ang task natin? Boss Jin, ang tech department namin. Overtime. May 2 araw pa. Mahirap matapos, pero Boss Jin, nakita na namin ang profile niya. Siya ay isang grade 12 student. Nahanap namin ang IE niya sa isang internet caf. Henias. Isa siyang henyas. Mag-book ng flight papuntang Hang County. Ganitong henias. Ako mismo ang pupunta para kumbinsihin. At saka, Tawagan mo agad ang pinakamagandang ospital sa Jiangsu Zhejiang. Bilisan ang transplant surgery ng kanyang ama. Dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Kung hindi, mahihirapan tayo. Tara. Anak, masakit ba? Masakit. Nasasaktan ang nanay mo. Magulang ni Yuyao. Dinala ka o si Jiangxia. Ikaw si Jiangxia. Di iba? Hinampas mo ang anak ko. Papatayin kita. Ano nang kinalaman ko? Hindi ko siya hinampas. Tatay, nakita ko mismo, siya ang humampas sa akin. Yu Jiahao, sinungaling ka. Siya na siya. Hinampas Montag ang anak ko. Tapos hinampas mo pa ang asawa ko? Papatayin kita. Tatay. Mahal. Huwag kayong mag-away sa opisina ko. Ngayon din. Tawagin mo ang nanay mo rito. Dahil sinaktan mo ang classmate mong si Yu Jiahao. Kailangan mo pa ring bayaran ang mga gastos sa gamot. Hindi ako ang nanakit, bakit ako magbabayad? Sino ba nang nanakit? Doon sila humingi sa'yo. Ikaw ang nanakit. Lumabas ka. Tawagin mo yung pilay na nanay mo. Sige, hahanap ako ng aksyon sa kinaukulan. Ginagatungan niyo lang ako. Pananakit sa estudyante. Grabe ka na talaga. Honey, Professor Zhang, ito yung school na yon. hanapin muna natin si Teacher Wu. Para mahanap natin yung estudyante. 3 taon na. Kaming hindi nakakakuha ng first prize sa International Math Olympiad. Sana kayanin ng estudyanteng to. Sage, tayo na professor. Pakios up. Pakiusap, tulungan niyo ang kuya ko. Sabi ng doktor, kung hindi siya matransplant sa loob ng 2 buwan, wala nang pag-asa. Pakios up. Nanay ni Xia. Tumayo ka, ayoko na magpagamot. Ayoko na. Dapat matagal nang tumigil. Mahirap na nga, may mahal pa na sakit. Tama, ano BING BNG transplant kung ganon? Pag nagkasakit ka nito, kailangan talaga ng gamot. May pera ba kayo pambili? Saka, tingnan nyo ang pamilya nyo. May sakit ang may sakit, pilay ang pilay. Meron kayong anak, pero hindi naman magaling sa school. Pagpahiram ko ng pera, paano nyo babayaran? Mababayaran namin yan. Pagka-graduate. Nitsia, siguradong babayaran namin. Nanay ni Xia. Zia? Vocational school lang ang kaya niyan. 3,000 kada buwan ang babayaran? Ma, tumayo ka. Huwag kang makiusap. May paraan ako. Ika? Anong paraan meron ka? Tama na yan. Ito, kung may paan kayo. Aalis na kami, tulad ng sabi nila.
Huwag mong tulungan ang palaging nangangailangan. Sa kalagayan nyo, hindi ko kayo matutulungan. Malas. Tara na. Boss Jean. Si Boss Jean NG Group. Boss Jin Po. Hinahanap ko si Jiangxia. Nandito ba si Jiangxia? Nandito, Jiangxia. Huwag ka nang mag-atubiling makipagkita kay Boss Jean. Halika ka rito, bilis. Ako si Jiangxia, hinahanap niyo po ba ako? Natanggap mo na ba ang pera? Bakit hindi ka natumuloy? Ah, estudyante ka pala. May klase ka pa sa umaga. May oras ka ba mamayang gabi? Miron akong oras, Jiangxia. Hinapahanap ka ni Boss Jean. Huwag kang mag-atubili. Bilis, gawin mo na. Pasensya na, medyo abala ako. Estudyante kang bagsak sa exam, anong abala mo? Pakikinggan mo, nakatanggap ka ng pera mula kay Boss Jean. Kaya tanggap ka ng trabaho para kay Jean. Jiangxia, huwag mong abusuhin ang kabaitan. Pinapahalagahan ka ni Boss Jin sa pagbibigay sa iyo ng trabaho. Masyado mo namang pinahalagahan siya. Sa estudyante bagsak siya, anong magagawa niya para kay Boss Jean? Mukhang gusto niyang lokohin si Boss Jean para sa pera. Ang ama ni Boss Jin ang pinakamayaman sa atin. Kung gusto mong lokohin siya, maniniwala ka bang ikukulong ka? Xia, ano ba ang nangyayari? Huwag kang magkamali. Oo, Xia. Kahit hindi ako magpagamot, huwag kang magkamali. Ma, pa, huwag kayong mag-alala, hindi ko sila niloloko. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya ang lahat. Hindi ka raw nanloloko, pero narito na sila sa bahay. Hoy, Jiangxia. Sa harap ng mga magulang mo, pakikinggan mo ako. Dilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Si Boss Jean ng Group ang nasa harap mo. Kami ang kanyang ahente. Kung gagalitin mo si Boss Jean ngayon, hindi ka namin tatantanan. Jiangxia, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Boss Jin. Tama na, ito ang bahay ko, lumayas ka. Hoy, lumalaki ang ulo mo ah. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon din ay parurusahan kita bilang kapalit ng iyong ama. Tigilan Montag. Pasensya na po, nakakahiya. Tingnan mo ang pamilyang ito. Ang ama ni Jiangxia ay may sakit sa bato. Ang ina naman ay pilay, mahirap at walang ambisyon. Hindi mo na maayos ang sitwasyon nila. Boss Jin, tiyak na niloko ka ng batang iyan. Pero sigurado ako, ibabalik niya ang pera mo. Boss Jin, kung hindi niya ibabalik ang pera. Ay hindi namin siya tatantanan. Agad ko siyang ipapasok. Zeno kayo? Anong relasyon ninyo kay Jiangxia? Boss Jin, ako ang tito ni Jiangxia. Ang bagong gusali ng inyong kumpanya sa Hang County. Ako ang nag-contract, hahaha. Ako ang tita ni Jiangxia. Ang aming ahente ng Group sa Hang County. Boss Jin, ang kontrata, ibigay mo sa akin. Hindi ka magkakaroon ng pagkalugi. Tapos na ba kayo? Ngayon ko lang nalaman ang tunay na kahulugan ng pagbaliktad ng katotohanan, sobrang ingay, palayasin sila. Oo, Boss Jin. Makinig ka sa akin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Boss Jin. Iwan mo ako, siguradong ibabalik namin ang pera mo. Boss Jin, hindi ka dapa. Maloko ng batang to. At dalhin din ang pera sa sahig, hindi namin kailangan. Dukha, pera ayaw mo pa, kunin mo na. Hindi pa ito sapat sa tip ko sa restaurant. Hoy, Boss Jin. Huwag kang maloko ng batang ito. Huwag silang istorbohin. Boss Jin at Jiangxia ay may mahalagang pag-usap. Hoy, Boss Jin. Huwag kang maloko ng batang ito. Boss Jean. Salamat, Boss Jin. Tito, pasensya na sa abala. Sana gumaling ka agad. Ang anak ka o. Hindi siya mandaraya. Tiyak na may malaking pagkakamali dito. Ang galing ng anak mo. Halos isang oras na. Bakit wala pa siya? Baka tumakas na siya. Pilay ang nanay niya, siguro matagal pa. Kahit tumor dapat nandito na, kung tumakas siya. Sino ang magbabayad ng gastos sa gamot ni Jiahao? Alam ko kung saan sila nakatira. Pwede tayong puntahan ang bahay nila para humingi ng bayad. Puntahan natin ang bahay nila, harapin ang magulang niya. Para malinaw ang lahat. Taan na sa bahay nila, bago pa siya tumakas, halika. Tara, uminom ng tsa. Salamat, Prof. Zhang. Anong dahilan ng pagbisita ninyo sa aming paalan? Nandito kami para hanapin ang guro ninyo na si Wu. Noong isang email niya sa akin, isa sa kanyang estudyante. Nalutas niya ang huling problema sa International Math Olympiad noong nakaraang taon. Ang huling problema. Hanggang ngayon, isa lang ang nakakagawa nito sa buong mundo. Isa lang ang nakakagawa nito. Ay, may guro kami sa math sa grade 12. Apelido niya ay Wu. Tatawagan ko siya ngayon para pumunta rito. Apelido niya ay Wu. Tatawagan ko siya para pumunta rito. Hindi. Kami mismo ang pupunta. Dalhin mo kami sa kanya. Si, dadalhin ka o kayo.
Halika, dito. Si Teacher Wu? Wala Zia. Noong nakaraang araw, naglagay si Teacher Wu ng problema sa International Math Olympiad sa Blackboard. Sino ang nakasagot? Si Jiangxia. Si Jiangxia? Zenozia? Kanina lang, tinawag siya ni Teacher Wu. Parang sinasabi na papatanggalin siya. Ano? Patatanggalin? Si Teacher Wu, bakit niya gustong patanggalin si Jiangxia? Bakit niya gustong patanggalin si Jiangxia? Kagabi, pumunta si Jiangxia sa internet cave. Nahuli siya ng guro. Nagalit siya at sinuntok niya ang honor student na nag-report sa kanya, si Yu Jiahao. Sinuntok niya si Yu Jiahao. Nag-internet cafe at nanuntok si Jiangxia? Sigurado ka? Nag-internet cave si Jiangxia. Pero hindi siya nanuntok. Inosente siya. Border si Jiangxia. Kagabi, pagkatapos mahuli ng guro, hindi na siya lumabas. Pagkatapos mahuli ng guro, hindi na siya lumabas. Si Jiangxia, may problema na yun. Pero dahil siya ang unang nakasagot sa mahirap na problema sa International Math Olympiad. Bibilisan ko ang pagbalik niya sa inyo. Ang galing ni Jiangxia. Unang nakasagot. Hindi ka panipaniwala. Bagsak siya sa math. Ang galing ni Jiangxia. Principal Wu, tawagan Montag agad si Teacher Wu. Kailangan naming makita agad si Jiangxia. Hoy, Teacher Wu, nasaan ka na? Dalhin mo si Jiangxia sa opisina ko agad. Ano BA 2? Paano nakilala ni Boss Jin si Jiangxia? Tiyak na may daya si Jiangxia kay Boss Jin. Nandaya Zia kay Boss Jin. Kung dahil kay Jiangxia ay maapektuhan ang aking pagiging ahente. Maliligwak ako. Ganito, kapag lumabas na si Boss Jin, agad na iwasan si Jiangxia. Ang pamilyang ito na mahirap ay pabigat lang. Paglabas ni Boss Jin, sasabihin natin na walang kinalaman si Jiangxia. Tama. Tito, pasensya na sa biglang pagbisita. Sana gumaling ka agad. Salamat, Boss Jin. Ang anak ko, hindi siya mandaraya. Tiyak na may malaking pagkakamali dito. Boss Jin. Ang galing ng anak mo. Misunderstanding lang kanina. Lahat ng perang ibinigay ko kay Jiangxia ay pinaghirapan niya. Huwag kang mag-alala, tita. Hindi ako humihingi ng pera, kundi humihingi ng tulong. Ayos. Chair, espesyal na pinuntahan ka ni Boss Jin. Para humingi ng tulong. Kung kaya mo, tulungan mo na. Ma, alam ko. Jiangxia, ang programang ginawa mo kagabi. Sobrang nagustuhan ng kumpanya namin. Pero kulang pa. Gumawa kayo ng security software. Mukhang maraming vulnerabilities ang mga programang ito. Alam mong security software ito. Pero may emergency ba kayo ngayon? Oo, sobrang emergency. Ang security software namin. Maraming vulnerabilities. Kailangang maayos sa loob ng 3 araw. Kung hindi, Maraming customer ang mawawala. Hetong 1 milyon, pakiusap, ayusin mo agad. Lahat ng problema na naipost sa forum. 1 milyon. Xia Wala akong computer. Handa Nazi Boss Jin. may pagkain, inumin, at lahat ng kailangan ni Jiangxia. At sa panahong ito, walang dapat makagambala sa kanya. Oo. Tingnan natin kung paano ko siya paparusahan. Dito ba? Jitu na ya. Hui, Gewu. Gewu, ano tu? Ito ba ang bahay ni Jiangxia? Oo. Puro katamaran si Jiangxia. Nananakit pa ng kaklase. Dapat siyang magbayad at ma-expel. Dapat ma-expel si Jiangxia. Nanakit ng kaklase. Nang loko PANG pira. Pagdating sa paluloko, niloko niya rin ang pera. Hityaw ninyo sa klase namin. Ang taong tulad ni Jiangxia, sa lipunan ay isang salot, basura. Tingnan mo ang ginawa sa anak ko. Palabasin mo siya at magbayad. Ginoo, kalmahan mo lang. Ang pagbabayad, mahirap yata. Sa kalagayan ng pamilya niya. Oo nga pala, si Boss Jin Group. Nasa loob at humihingi ng pera. Ang lakas ng loob ng batang ito. Nangloko pa ng pera ng anak ng pinakamayaman sa Jiangxi. Ang Haifeng Group. Si Boss Jin, andito rin siya. Oo, nasan? Tawagin niyo si Jiangxia na lumabas. Zia? Nanakit ng kaklase, ng gulo, malaking kaso ito. Dapat itong resolbahin ngayon din ng harapan. Pasok ako at hanapin ko siya. Teka muna, teka. Hayaan muna si Boss Jin na mag-asikaso. Guro Wu, baka ayaf ni Boss Jin na maistorbo. Pwede naman tayong maghintay. Hindi siya tatakbo. Dapat magbigay ng paliwanag sa akin. Salot talaga siya. Malaking dagok sa reputasyon ng ating paaralan. Halaga. Dapat magbigay ng paliwanag. Half hour na ang nakalipas. Bakit wala pa rin? Professor Zhang, huwag kang mag-alala. Tatawag ako para magtanong. Halo, Guro Wu, ano ba ang nangyayari? Half hour na ang nakalipas. Principal, may konting aberya dito. Si Boss Jin Haifeng Group ay hinahanap din si Jiangxia. Kailangan nating maghintay. Ano? Si Boss Jin Haifeng Group? Tapos na silang makusap. Agaf kong. Isasauli si Jiangxia. Sige.
Esensya na, Professor Zhang. Baka kailangan pa nating maghintay. Si Boss Jin NG Hyphen Group. Hinahanap din si Jiang Xia. Hindi na kami maghihintay. Pupunta na kami ngayon. Bumili ka agad ng inumin, merienda, kape. Mag-order ka rin ng pagkain. At dalhin dito. Ziege. Bini-bini. Pwede ba kaming pumasok? May importante kayo usapin kay Jiang Xia. Kanina, tumawag din si Principal Lu at sinabing dalhin agad. Si Jiang Xia pabalik. Ano ang pagkain niyo kay Jiang Xia? Si Jiang Xia, kagabi ay lumiban sa klase para mag-internet. Nang bugbog ng kaklase, malaking eskandalo. Dapat siyang magbayad at panagutan ang mga ginawa niya. At dapat siyang palisin. Pagliban sa klase para mag-internet, pananakit ng kaklase, palisin. Tama. Hindi ito estudyante. Isa itong siga. Tama. Kumusta? Ito ang aking calling card. Ang aming kumpanya ay nagbibigay sa inyong kumpanya ng ilang hilaw na materyales. Ano po ang tawag sa inyo? Dito ang aming papasukin? Hindi pwede. May mahalagang usapin si Boss Jin at Jiang Xia. Mainte kayo. Hoy, 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 hoy. Mahal, kinuha niya ang calling card ko. Kung makakonekta tayo. Sa linya ni Boss Jin, ang negosyo natin ay akyat pa, yayaman tayo. Jiang Xia, may lakas ka pa. Naagawin sa akin si Xiao Ningyu. Sa ganyang katangahan mo, mahirap ka. Akin si Xiao Ningyu. Hintayin mong matanggal ka. Ang bilis naman. Oo, Boss Jin. May naghahanap kay Jiang Xia sa labas. Sinasabi nilang nanakit si Jiang Xia ng kaklase at ang paaralan ay tatanggalin si Jiang Xia. Ito ang calling card. Na magulang na bata nasaktan. Mga sinungaling sila, hindi ko siya sinaktan, malinis ako. Dali, ipaimbestiga ng mga tao natin. Para maibalik ang pangalan ni Jiang Xia, Sage. Ang unang butas, naayos na, naipasa na. Ang bilis, kalahating oras lang. Tingnan mo, kung walang problema, tuloy ko na ang susunod. Nga pala, habang may oras, sabihin mo na sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Ganito ang nangyari. Gurovu, ano pa ang nangyari? Si Jiang Xia. Nasa bahay pa, hindi pa namin siya nakikita. Ang bodyguard ni Boss Jin ang humaharang. Hindi rin kami makapasok. Mag-isip ka ng paraan, sabihin mo sa loob. Sabihin mo ang principal ng Hangqian no isa high school, kasama ang professor ng Math Olympiad Problem Committee mula sa Beijing. Espesyal na pumunta para kay Jiang Xia. Dumating ang professor ng Math Olympiad Problem Committee. Pagkatama ang zago ni Jiang Xia. Sa Math Olympiad, tingnan mo, ang daming tao. Malaki ang problema na ginawa nitong Jiang Xia. Bakit may ganito tayong kamag-anak? Malas talaga. Wala kaming ganitong kamag-anak, sabi ko sa iyo. Kahit anong gawin, hindi dapat mantala. Ang aming pakikipagtulungan kay Boss Jin. Dumating na rin ang principal. Hindi lang simpleng pagpapaalis ang mangyayari. Alam mo, pa, pagkatapos ng ilang araw, uwi kami sa probinsya para makipag-usap sa aming mga kamag-anak doon. Paalisin ang pamilya Jiang Xia sa aming angkan. Ang aming pamilya ay kilala at respetado. Hindi pwedeng may ganitong kahihiyan. Tama. Principal, hindi lang ako sinaktan ni Jiang Xia. Lumabas pa siya ng palihim para mag-internet at nangharas pa sa school. Si Xiao Ningyu sa aming class. Si Xiao Ningyu ay may potensyal na makapasok sa Tsinghua o Peking University. Grabe ang pinsala niya. Principal, dapat niyo siyang alisin para sa kapakanan ng lahat. Tama. Ikaw, SIU Jiahao? Oo, Ginlu. Ang anak namin ay top student sa grade 12. Top 1-0 sa buong grade. Potential din para sa Tsinghua o Peking University. Sabihin mo, pagkatapos ng 2 o 3 buwan, magkakaroon na ng college entrance exam. Ginawa niya ng ganito ang anak namin. Sigurado maapektuhan. Ang performance ng anak namin, Ginlu. Dapat niyo kaming tulungan. Principal, dapat palisin si Jiang Xia. Kung maantala ang pag-aral ng anak ko na top student, malaking kawalan din ito. Para sa school, at saka ang medical expenses ng anak ko. Dapat bayaran ng pamilya ni Jiang Xia. Dapat talaga. Hindi nila kayang bayaran yan. Ay naku. Ano ibig niyong sabihin? Pera? Nag-isip kayo na masyado. Ang pamilyang ito, umaasa pa sa amin bilang kamag-anak. Baka manghiram ng pera. Mali ka, hindi ba't napagkasunduan na natin? Naalis na sila sa aming angkan. Oo, wala kaming kamag-anak na ganyan, wala. Wala kaming kamag-anak na ganyan. Kagabi, pagbalik ni Jiang Xia sa dormitory, hindi na siya lumabas, bakit mo nasabing? Anak ni Jiang Xia? Nakita siya ng anak ko. Ang anak ko ay mabait at matalino. Hindi nagsisinungaling yun. Principal Lu, hindi nagsisinungaling ang anak ko. Siya ay mabuting bata na sumusunod, hindi tulad ni Jiang Xia. Tama. Tumahimik kayo, bossy si Jiang Xia. Kailangan niya ng katahimikan. Anong busy? Isang bobo lang yan. Nagugutom na siguro, nagsasabi ng kung ano-ano, huwag kayong maniwala. Nadaya ako niya. Oy, maganda yan. Papasukin mo ako. Kung maingay pa sila, palayasin niyo sa malayo. Oy, teka, ma'am, ako po ang principal ng Hangqian One High School. Ito po ay professor mula sa National Olympiad Problem Committee. Kakarating lang po mula sa kabisera. May napaka-importanteng bagay po kami kay Jiang Xia. Maaring si Jiang Xia ay isang urgently needed talent ng bansa. Kailangan ko siyang makita. Nalutas ni Jiang Xia ang isang Olympiad problem na hindi nasagot ng isang taon. Napakahalaga ng ganitong talent. Nung makuha ko ang email, diretso agad akong pumunta dito. Paano pwede yun? Nagsisinungaling ka siguro. Hindi kaya kinopya lang yung zago? Hoy, ito. Boss Jean, nakuha mo na ba ang pera para kay Jiang Xia? Hoy, papapasukin mo ako. Ako na ang bahala para makuha mo. Kung hindi talaga kaya, gamitin natin ang legal na paraan. Oo, tama. Didiya? Professor, abala po si Jiang Xia ngayon. Napaka-importanting bagay. Mainte lang po sandali.
Heiß. Okay, natapos ko na lahat ng tasks na inilabas nyo. Napakagaling. Marami kaming programmer sa kumpanya, pero wala kang katulad. Interesado ka ba? Magtrabaho sa kumpanya ko. Hindi na, kailangan ko pang mag-aral. Tama, nakalimutan kong estudyante ka pa pala ng senior high. Paano kung maging external programmer ka ng kumpanya ko? Hindi kailangang pumasok sa opisina. 1 million pesos annual salary net. Alam ko ang iniisip mo. Bago ako pumunta dito, nakipag-ugnayan na ako sa pinakamagandang ospital sa probinsya. Pwede nang dalhin ang tatay mo para magamot pag pumayag ka na. Ang ibang bagay, huwag mo nang alalahanin. Sige, dahil napaka-sincere ni Boss Jin. Magandang partnership ito. Marami pang problema ang security software nyo. Maraming vulnerabilities at kulang sa algorithm. Oo, kailangan piapo namin ang gigitang nyo. Ito, sa mga susunod na araw. Maghahanap ako ng hotel malapit sa inyo. At sabay nating ayusin. Ano es atingin inyo? Huwag kayong mag-alala. Magpapahanap ako ng mag-alaga sa magulang nyo. Vida kayong mag, use up anytime. CIA. Kaya naming alagaan ng nanay mo ang sarili namin. Tulungan mo na si Boss Jin. Makakatungo na ang tatay mo sa provincial hospital mamayang hapon. Sige, pero ipapaalam ko muna, gabi lang ako may oras. May klase ako sa umaga, gusto ko kasing makapasa sa magandang universidad. Sige, walang problema. Boss Jin, maraming tao sa labas. Hindi lang mga kamag-anak ni Jiangxia, pati principal ng paaralan ni Jiangxia, at mga professor na gumagawa ng tanong sa Math Olympiad. Mukhang may urgent silang kailangan kay Jiangxia. Sige, lalabas ako para tingnan. Jiangxia, lumabas ka. Jiangxia. Binugbog mo ang anak kong si Jiahao ng ganito. Bayaran mo kami ng 100,000 para sa gamot, walang kulang. Kung hindi, Ipapakulong kita. Sabi ni Jiangxia na hindi siya nanakit, hindi talaga. huwag kang magsinungaling. Ako ang biktima. Siya ang nanakit sa akin. Tigil. Boss Jin, mga taong ganito, hindi dapat kahabagan. Ninakawan ka niya, at binugbog ang anak ko. Dapat lang siyang parusahan. Alam niya, hanggat hindi malinaw ang sitwasyon, huwag kang magsalita ng basta-basta. May testigo. Hindi lumabas si Jiangxia kagabi, principal. Nakita ko mismo, siya talaga, madilim pa. Nakikita mo ba talaga? Huwag mong ibintang ng walang besehan, Principal Lu. Nakita mismo ng anak ko. At top 1-0 pa siya sa buong paaralan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na nagsisinungaling ang anak ko dahil lang sa isang bobo, di ba? Principal Lu, top 1-0 ako sa buong paaralan. Siya bobo lang. Palagi akong totoo. Wala akong dahilan para siraan siya. Yu Yahao, tama ba? Hostin, ito ang anak kong si Yu Jiahao. Top 10 SA Hangxiano. One high school, future engaged Tsinghua at Peking University. Sa murang edad, kayang-kaya nang magsinungaling at manira. Kahit makapasa sa Tsinghua at Peking, ano naman? Hindi, bakit mo ako sinisigawan ng walang dahilan? Ano bang kinalaman mo dito? Si Jiangxia, hindi pa ninakawan ka rin niya? Ikaw, Boss Jin. Katulad ko ang anak ko, matapat at mapagkakatiwalaan. Hindi siya nagsisinungaling. Katulat, Montag? Yutsin-kun, naalala ka o. Ikaw ang supplier ng raw materials ng aming kumpanya. Salamat Boss Jin at naalala mo pa ako. Boss Jin, ano ito? Kanina mo sinabi, katulad mo ang anak mo. Kung puro kasinungalingan ang anak mo, paano ako makakatiwala na tutupad ka sa pangako? Paano ako? Makikipagnegosyo pa sa'yo. Ipaalam sa Quality Control Department. Sa tagapangasiwa ng bodega, siguraduhin maayos ang kalidad ng mga materials na ibinibigay nila. At ipaalam sa Departamento ng Pagbili, simula ngayon. Itigil na ang lahat ng transaksyon sa kanila. Boss Jin, Boss Jin, baka may hindi pagkakaunawaan. Saka, ang anak ko ang biktima. Kakatanggap ko lang ng tawag, yung mga nanapak sa anak mo kahapon. Nahuli na. Mga estudyante talaga sila ng Hangqian no isa high school. Pero nasa grade 11 silang lahat. At Hindi nila kilala si Jiangxia. Sasabihin mo pa bang, katulad mo ang anak mo, tapat at mapagkakatiwalaan. Boss Jin, bakit palagi mo siyang pinagtatanggol? At tinapatay mo pa ang aming negosyo? Isa lang siyang palaboy. Isang zalo. Hindi mo pa siya dapat paalisin? Ako, Mudlo ako es apakalam. Kanino kayo maniniwala? Uovu, yung engakaklase ni Jiangxia es atom. Nakita ka raw na sinamahan si Jiangxia, pabalik ng doon. Tutu ba? Vida raw silang magtestigo. Na hindi lumabas si Jiangxia kagabi. kung ganong, na-frame si Jiangxia? Gurovu. Isipin mo mabuti ang sasabihin mo. Sa murang edad, nambubulahaw ka at nang babanta pa ng guro. Masama ang ugali, kahit nakapasa ka sa Tsinghua o Peking University. Salot ka pa rin. Oo, kagabi. Ako ang naghatid kay Jiangxia pabalik sa dorm. Ano naman ang ibig sabihin noon? Pwede pa rin siyang lumabas pagkatapos. Pwede namang magsinungaling ang mga kasama niya. Kalokohan. Wala namang oras si Jiangxia para gawin yon. At saka, sinabi na ni Boss Jin. Nahuli na niya yung mga nanapak sa iyo. Matigas pa ang ulo mo. Iyan ang anak mong katulad mo. Ang pag-frame sa iba. May parusa din iyan sa batas. Ikaf. Sabihin mo ang totoo. Nakita mo ba talagang sinaktan ka ni Jiangxia o hindi? Pwede namang mag-usap ng maayos. Bakit mo sinasaktan ang anak mo? Si Jiahao, modelo sa paaralan, hindi magsisinungaling iyan. Bulag ang mga guro dito. Ang galing-galing ng anak ko. Hindi nyo inaalagaan. Naniniwala pa kayo sa isang palaboy na ito. Ma,
Siya ang nanapak sa akin. Sige Jiahao, sabi mo sinaktan kita eh. Ilan kayong lahat? Sino-sino pa? Ika lang? Hindi. Tatlo kayo, hindi. Hindi ko na matandaan. Ano suot ko? Yung suot mo ngayon. Sigurado ka? Sigurado ako. Nung gabi yon, nasa computer shop ako, hindi ako nakasuot ng uniform. May AI sa internet cave, pwedeng i-check. Yu Jiahao, inggit ka lang diba? Kasi close ako ni Xiao Ninyo. Sinumbong mo ako sa pag-internet, pinagbintangan mong sinaktan kita, lahat yan. Para mapaalis ako sa school. Para mas maging close ka kay Xiao Ninyo. Panaginip mo, si Xiao Ninyo, ayaw na ayaw sa'yo. Gusto kitang siraan. Gusto kong mapaalis ka sa school. Mas magaling naman ako sa'yo sa lahat. Bakit SI Xiao Ninyo? Ayaf man lang tumingin sa akin? Ayoko talaga sa'yo. Loser ka. Ano bang sinasabi mo, Tak? Principal, kanina lang. Aminado si Yu Jiahao na siya ang nagsinungaling. Nga, naayos na ang usapan, imposibleng. Halisin si Jiangxia. Pero, may kailangan talaga kami. Kay Jiangxia. SA Toto lang. Si Professor ng Math Olympiad ang. Kyle hanggang si Jiangxia. Tungkol naman kay Yu Jiahao. Pag-usapan ng school mamayang hapon. Ang pagbibigay sa kanya na malaking warning. Ay lalagay sa record. Principal, ako ay prospective student engaged Tsinghua at Peking University. Hindi pwedeng may masamang record ako. Principal. Maingay masyado si Yu Jiahao. Pwede ba siyang palabasin? Salamat. Boss Jin, hakyos Boss Jin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Boss Jin, pakiusap. Kung mawawalan kami ng Haifeng Group bilang buyer. Mababang karote ang kumpanya namin. Boss Jin, pakiusap, lumuhod ka na. Magsumbong ka sa kaklase mo. Maami kaming utang sa bangko. Mababang karote kami. Palayasin niyo sila. Boss Jin, hakyos Boss Jin. Boss Jin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Boss Jin. Nakuha mo na ba ang pera? Kung hindi, pwedeng tulungan kita. Boss Jin, kahit na hindi. Sinaktan ni Jiangxia si Yu Jiahao. Pero yung paglokong ito, SA Pera Montag, Toto yung diba? 18 anyos na itong batang to. Feeling panagutan ang legal consequences. Hindi ba kayo kamag-anak ni Jiangxia? Kamak-anak, si Jiang Yingguo, uwi ako sa probinsya mamayang hapon at sasabihin sa angkan namin. Natatanggalin kayo sa family tree. Ngayon hindi na kami magkamag-anak. Tatay. Boss Jin, una SA lahat. Ang mga ginawa ni Jiangxia. Walang kinalaman sa amin, ang inyong kumpanya. Maaari bang ibigay sa amin ang ahente ng munisipal na ito? Huwag mag-alala, ang utang ni Jiangxia sa inyo, kami. Siguradong ibabalik namin. Kung ganon, hindi na sila kamag-anak mo. Kung sinabi nilang hindi, eh di hindi. Hindi kami basta-basta makikipagkamag-anak. Nakuha ka una. Ngayon may pagkakataon ang ating munisipal na ahente. Boss Jin, tanghali. Gusto sana naming manlibre sa inyo. May oras ba kayo? Oo. Ang utang ni Jiangxia sa inyo, kami. Siguradong ibabalik namin. Sino nagsabing hinahanap ko si Jiangxia para sa pera? Hala, hindi tama to, Boss Jin. Nung dumating ka kaninang umaga, hindi mo ba sinabi? Jiangxia, nakuha mo na ba ang pera? Bakit hindi mo na tinatanggap ang trabaho? Ganun nga ang sinabi mo kaninang umaga. Ganun ang sinabi ko. Tinanong ko kung nakuha na niya ang pera. Dahil kagabi sa computer shop, tinulungan niya ang aming grupo. Namalutas ang isang malaking problema. Siyempre, dapat kami mapadala ng pera sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit hindi na niya tinatanggap ang trabaho. Dahil marami pa kaming problema na kailangan niyang tulungan. Para mas mabilis na masolusyonan, si Boss Jin namin. Personal na lumipad dito para kumbitahin si Jiangxia. Natulungan kaming malutas ang mga problema sa programa. Kanina, hindi kayo pinapasok. Dahil abala si Jiangxia. Baka kasi mais Buzia, ang aming kumpanya, ay kinuha na si Jiangxia bilang technical consultant. Milyon-milyon sa isang taon at ang kanyang ama ay nasa ospital ngayong hapon. Lahat ng gastos, sagot namin. Ang tulad ni Jiangxia sa computer. Isang henyo pagkatapos ng kolehiyo, kahit sa ang kumpanya. Paano maaring maging mahirap ang $1,000,000 sa isang taon? Imposible. Isa siyang tamad sa pag-aral. Maaring patunayan ni Teacher Wu, sinabi ng anak ko. Nung huling exam, nasa ika-negatibo, 800 pababa ang ranking niya. Ang pinakamahusay na maaari niyang gawin ay pumunta sa junior college. Baka nagtatago lang ng talino si Jiangxia. Boss Jin, baka naluko ka hindi batang yun? Hindi siya marunong mag-program. Ang mga kahinaan, daan-daang mga programmer sa aming kumpanyan. Hindi makasulat si Jiangxia. Hindi pa umabot ng isang umaga, nalutas na. Nakita namin mismo paano magiging pek. Bobo. Isang problema na hindi nasagot ng mga estudyante sa buong mundo sa loob ng isang taon. Olympiad math problem, paano siya magiging bobo? Siya ay henyo sa matematika. Kung si Jiangxia ay makakakuha ng gold medal sa Olympiad ngayong taon. Direktang makakapasok siya sa Tsinghua o Peking University. Ano? Henyo sa matematika. Boss Jin, hindi totoo. May malaking pagkakamali dito. Naku, ganito. Jiangjiango, ito ang tunay kong kuya. Ako ang magbabayad ng kanyang medical expenses. Jiangxia, pamakin kita. Tulungan mo akong magsalita. Naku, pamangkin ko, magsalita ka. Anong pamilya? Sino ang pamilya ninyo? Hindi kami makikipagkaibigan sa inyo. Pera, ito ang 1,000,000. Sapat na para sa sakit ng tatay ko. Ete, tulungan mo akong magsalita. Kung hindi, Masasiz ng korte ang kumpanya ko. Ate, lahat ng kasalanan ay akin. Inatanggap ko. Pero ito ang tunay kong kuya. Ikaw ang tunay kong ate. Ang Haifeng Group ay malaking kliyente ko. Kapag hindi na tayo natulungan, mababang karote ang kumpanya. Huwag niyong kahirapan ng nanay ko. Palabasin niyo sila. Kuya. Naku, Boss Jin, tingnan mo ako. Boss Jin. Paumanhin dahil sa family matters, nasayang ang oras niyo.
Jiangxia, pwede ka bang mag-solve ng isang problema ngayon? Gusto kong makita ang kakayahan mo. Pamanhin, Professor. Mamayang hapon, dadalhin ko ang tatay ko sa provincial hospital. Hindi na pwedeng patagalin ang sakit ng tatay ko. Pagkatapos, babalik ako sa school. Bigyan mo ako ng kahit anong problema, mas mahirap, mas maganda. Sakto, pupunta kami sa school mamayang hapon. Tingnan natin kung may iba pang magagaling na estudyante. Si, malugot kayong welcome. Siya, unang muna ang magawa mo. Kapag nabalik ka sa school. Magkakaroon tayo ng exam. Lumabas ka na naman ba ng tanghali? Kumusta na ang sakit ng tatay mo? Hintayin mo pa ako ng ilang araw. Mag-ipon pa ako ng pera para sa iyo. Ano ibig mong sabihin? Ang tatay ko pumunta na sa provincial hospital. Kahapon, nagprogram ako online para kumita, marami akong nakuha. Sapat na para sa sakit ng tatay ko at may sobra pa. Sa loob ng isang taon, lahat ng hiniram kong pera ay nandito. Sana sa hinaharap. Alagaan mo ang sarili mo. Bukod pa, binilhan kita ng gold at jade bagha necklace. Sana ito ay magdala sa iyo ng kapayapaan. Jiangxia, pagsusuli sa kompetisyon ng hapon. Tingnan mo kung paano kita yuyurakan. May sakit ka ba? Itong pera, itatago ko muna para sa iyo kapag kailangan mo na. Pwedeng kunin kahit kailan at saka. Gusto ko ang regalong ito. Ipasa ang papel. Jiangxia, pwede ka bang gumawa ng isa pa? Siyempre pwede. Ma'am Wu, pwede nang kunin ang papel. Tapos na ang pagsusulit, mga estudyante. Jiangxia, pagkatapos ng 5 araw, pupunta ka sa lungsod para sa National Math Olympiad at kami ang mag-asikaso ng registration. Ang permit ay nasa principal. Sasakyan ka ng paalan papunta doon. Bakit? Hindi pa tapos ang pagsusulit. Bakit may listahan na? Hindi pa tapos ang pag-check ng papel. Pero ang mga sagot ni Jiangxia, tiningnan namin lahat tama. Kung sa klase namin, may estudyanteng kasing galing niya, ay rekomenda ko. Professor Zhang, huwag kang maloko niya. Siya ay bobo noong nakaraang buwan. 70 lang ang nakuha niya sa math, ako 138. Ikaw si Guyahaw, di ibia. Tingnan ko ang papel mo. Kahit ilan ang tama ko, wala siyang karapatan. Lagi siyang bagsak, ngayon lang nakasagot. Iyak na inihanda niya ito ng maaga. Yu Jiahao, tiningnan ko ang papel mo. 8 tanong, 3 lang ang tama mo, walang karapatan sumali. Hindi ako naniniwalang kaya niyang sagutan ito. Tiyak na binasa lang. Ang mga tanong na ito, wala kaming sagot na inihanda. Tingnan mo, itong 3 papel, tignan mo. Mga kaklase, tignan ninyo itong 3 papel. Ito ang mga tanong na ginawa namin nitong 2 araw. Nasago lahat ni Jiangxia. Samantalang ang mga kaklase namin, karamihan, isang papel man lang ay hindi natapos. Jiangxia. Natapos niya ang 4 na papel. Walang sagot ang mga ito, paano niya isasaulo? Ang galing, 4 papel, 2 lang ang nasagot ko. Ang galing ni Jiangxia. Kahit isaulo, mahirap lahatin. Hindi ako naniniwalang mas mataas siya sa akin. Tiyak na isinaulo lang niya ito. Jiangxia, may pustahan PABA tayo? Siyempre, at makikita ko kang tumakbo ng hubad. Narinig niyo lahat, itong unang pagsusulit. Kung makakapasa siya ng 500 puntos, tatakbo ako ng 3 beses sa palaruan ng hubad. Kung hindi siya makakapasa ng 500 puntos, siya ang tatakbo ng 3 beses sa palaruan ng hubad. At dadaan siya sa pagitan ng mga hita ko. Walang hiya ka. Ito ang kanyang mismong sinabi, mga kaklase. Noong nakaraan, nakakuha lang siya ng 400 plus na puntos. Paano niya ako matatalo? Yuyahaw, anong klaseng ugali yan? Hindi dapat ituring ang pustang ito. Nakakahiya. Principal, ito ay aming personal na usapan. Ito ang kanyang mismong sinabi. Ako ang pumayag pero sana huwag ka ring magsisisi. Bakit ako magsisisi? Hinihintay ka o piaan gana. Dumaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Huwag masyadong mataas ang Filipino kung biglang tumaas ang marka. Baka isipin nila na halimaw ako para maiwasan ng gulo. Umasa lang sa Filipino. Umasa lang din sa Ingles, pero sa math kailangang mag-effort. Dapat mas mataas ang science, 240 puntos. Total na 570 puntos para magalit si Yu Jiahao.
Sa unang mock exam na ito, lumabas na ang resulta sa aming class. Maganda ang pangkalahatang performance at ang pinakamalaking pag-unlad ay kay classmate Jiangxia. Si Jiangxia ay nakakuha ng 582 puntos sa exam na ito. Pumasok siya sa top 100 ng buong paaralan at sa top 10 ng aming klase. Pero si classmate Jiangxia ay sobrang laki ng diferensya sa mga subject. Perfect score sa math, 242 puntos sa science. Pero ang Filipino at English Ay 75 puntos lang, medyo mababa ito. Para makapasok sa top university, kailangan pang pagigihan. Ang galing, perfect score sa math. Siguro number 1 siya sa mock exam. Ang hirap ng math ngayon. Perfect score pa rin, ang laki ng improvement. Parang ibang tao na si Jiangxia. Imposible. Nakdaya Zia, Teacher Wu. Principal, nandito na po kayo. Classmate Jiangxia, sumama ka SA akin. Pupunta tayo SA Provincial Capital para SA National Math Olympiad Qualifiers. Ako mismo ang maghahatid sa iyo. Hindi PA rin BA? Nakita Montag na BA si Boss Jin? Ano na ang gagawin natin? Dumating na naman ang bangko para maningil ngayon. Pati na ang mga supplier, alam na nila na may problema sa partnership natin sa Hyphen Group. Mahal. Sa pansamantalang tirahan na ito, makakapagtago tayo sandali. Pero hindi habang buhay. Siege. Tumigil ka. Saan ka naman pupunta? Ilang beses na kitang sinabihan. Huwag kang pumunta sa paaralan. Mag-ingat ka sa mga naghahabol ng utang. Sasaktan ka nila. Kung hindi dahil sa isang babae na nagpakana kay Jiangxia, hindi sana tayo napunta sa ganitong kalagayan. Hi. Hui Yahao, saan ka pupunta? Bakit mo sinasaktan ang bata? Hayaan mo na siyang mamatay. Sinabi ko na sa iyo, wala akong pera. Wala na akong anuman ngayon. Magulang BA kayo ni Yu Yahao? Ito ang Heng County People S Hospital. Si Yu Yahao ay nasa ospital at isinasalba. Mangyaring pumunta ka agad sa ospital. Ano ang sinasabi Montag? Bakit nasa ospital ang anak ko? Dinala siya ng pulis at ambulansya. Balita ko'y sinaktan siya ng maraming tao. Ngayon, ang mga yon ay nakaikot pa rin sa ating ospital. Dali-dali kang pumunta para magbayad at pumirma. Naibigay na ang abiso ng kritikal na kalagayan. Ano ang gagawin? Sinabihan ko siya. Huwag pumunta sa paaralan. Gayon, ano na? Ano na ang gagawin natin, mahal? Ano ang gagawin? Dali, pumunta tayo sa ospital. Hindi ako pwede. Ikaw ang pumunta. Tingnan mo ang anak natin. Bakit? Kung pupunta ako, mahuhuli ako ng mga naghahabol ng utang. Iyak na ikukulong nila ako. Hindi ako pwede. Ikaw ang pumunta. Tingnan mo ang anak natin. Kung pupunta ako, papatayin din nila ako. Ayoko ring pumunta. Kung hindi ka pupunta, hindi rin ako pupunta. Wala na akong pakialam. Hirap na akong pangalagaan ang sarili ko. Umuwi na si Chair. Nanay, tatay. Oo. Anak, nakauwi ka na. Haha. Sabi sa akin ng principal, nakuha mo ang first prize. Ngayon, diretso ka na sa Tsinghua at Peking University. Ang galing. Umupo ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Sige, Bilis. tatay, kamusta na ang pakiramdam mo? Ang galing mo, anak. Pinagmamalaki kita. Okay na ako. Noong nakaraang araw, nagpa-check up ako sa ospital. Sabi ng doktor, walang problema. Basta uminom lang ng gamot. Talaga? Sa hinaharap, makakapagtrabaho pa ako. Ang galing. Anak, Nay. uminom ka ng tubig. Huwag kang mag-abala, umupo ka muna. Hindi naman ako abala. Itun ka, may sasabihin ako sayo. Ngayon, inggit na inggit ang mga kapitbahay natin. Sabi nila, ang swerte namin sa anak naming lalaki. Tatay, nanay, kahit na-qualified ako sa Tsinghua at Peking University, gusto kong sumabak sa college entrance exam para matest ko ang sarili ko. Siege. Anak, kahit anong desisyon ang gawin mo sa hinaharap, susuportahan ka naming mag-asawa. Na-block ko na ang Linyon system. Sa exam na to, sariling kakayahan ko lang ang gagamitin ko. Magkita na lang tayo sa Tsinghua at Peking University. Anak, mag-aral kang mabuti. Uuna pala, pag nagsusolve ka MG problems. Isulat mo muna ang pangalan mo bago sumagot. Lulutuan kita ng masarap dito sa bahay. Sige, Oo. Siguraduhin itago mo ang IE at exam permit. Ingatan Montag yan. Mahalagang dokumento yan, huwag mong mawawala. huwag kayong mag-alala tatay, mas kinakabahan pa kayo kaysa sa akin. Kahit challenge lang sa sarili, kailangan pa rin seryosohin.
Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kayong mag-alala tatay, nanay, alis na ako. Kaya mo? Yan anak. Walang problema. Huwag kang kabahan, wala namang dapat ikabahala, magaling ka naman dati. First, second, at third mock exams, ikaw ang second sa buong school. Basta normal lang ang performance mo, makakapasa sa Tsinghua at Peking University. Hindi ako kinakabahan, ikaw din, siguraduhin mataas ang score mo. Huwag mo bababain ang standard mo, nakakahiya kung mababa ang marks mo bilang isang qualifier. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Makita lang tayo sa Tsinghua at Peking University. Magkita tayo sa Tsinghua at Peking University. Ninyu, Huwag kang kabahan, sabi mo nga maganda ang performance mo, lagpas 700 points. Kaya makapasa sa Tsinghua at Peking University. Ganoon nga, pero isang beses lang ang college entrance exam. Medyo kinabahan pa rin ako. okay lang yan, huwag kang mag-alala, tara na. Classmates, lumabas na ang grades, lahat na check na. Maganda ang performance ng class natin ngayon. Ang top 1 at top 2 sa buong school, nasa class natin. At sila rin ang top 1 at top 5 sa provincial science exam, sa buong probinsya. Zijiangxia naman, kahit qualified na siya, nakuha pa rin niya ang top spot, na may marka na 724. Nakuha ang top sa science sa buong probinsya. Salamat sa inyong lahat. At ang pangalawa sa klase namin, ay Xia Omingyue. Pang-5 sa buong probinsya, may marka na 718. Napakagaling din, siguradong makakapasok sa Tsinghua o Peking University. Salamat! Congrats Minyu. Jiangxia, pwede na tayong magkasama sa Tsinghua o Peking University. Congrats sa atin.